Ngayong araw, eto na ang pinakahihintay kong sandali bilang isang tattoo artist. Ang una kong full back piece tattoo. 2 years ago, nagdesisyon ako na maging isang tattoo artist. Alam ko nung umpisa pa lang, hindi magiging madali ang journey na pagdadaanan ko. As in zero knowledge, wala akong kaalam-alam, out of nowhere. Pinili ko lang basta, gusto kong maging tattoo artist. Let's go. Para matuto, binuhos ko lahat ng oras ko dito, focus sa goal kumbaga. Naniniwala kasi ako na lahat posible. Lahat ng gustuhin ng isang tao, maaaring mangyari. Nakadepende na lang sa kung paano tayo magsusumikap. Kung ang bulag nga nililibot ang mundo, ang walang kamay nagpipinta, yung bingi na mahilig sa musika, tayo pa kaya, 'di ba? Lahat tayo may kakayanan. Daan-daang YouTube video na tattoo tutorial at iba pang materials ang inaral ko gabi-gabi. Yung nagsasalita na ako ng tulog, tattoo pa rin ang binabanggit ko. Yung kahit saan ako tumingin, yung illusion ng tattoos, yun pa din yung nakikita ko. Yun yung nasa isip ko. Ganon ko sinabuhay yung pag-aaral ng tattoo. Bukod sa mga gabing pinagpuyatan ko, mga kobra na nilaklak para lang manatiling gising ang diwa, di pa rin kompleto pag walang kontrabida sa buhay. Yung mga basher na bida-bida, tapos mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Well, di naman ako gaano mapagpatol. Yoko ng hassle sa tahimik kong mundo. Pero iba ako gumante. Ipapakita ko at papatunayan ko na lang sa kilos ko, pati sa mga ginagawa ko. Bakit kasi yung puro salita? Di ko na sana sasabihin to. Ang problema lang yung nasabi ko na eh. Tama ba sa inyo? Pero di naman talaga importante kung maging successful na tattoo artist ako, may joker o saktuhan lang, saksaks lang. Ang mahalaga doon, masaya ako at sinubukan ko, di ba? Nag-try ako. Wala naman kasi mangyayari kung tutunga nga lang. Di naman tayo mga politiko na sumasahod kahit walang ginagawa. Di ko na papabahin yung tungkol sa mga kurakot, baka may mag-react pa eh. Total, andito na rin naman ako at kwento ng kwento. Kwento ko na rin yung mga taong dahilan kung paano ko nalagpasan lahat ng hadlang sa mga pangarap ko. Actually, di ko pa naman naabot yung mga pangarap ko, pero unti-unti nasisipat ko na yung masasabi ko na nasa tamang landas na ako. Ito na yung way, kumbaga, di ba? Sa lahat ng sumuporta, ito una sa lahat yung pamilya ko, syempre. Di rin naman sila agad naniniwala na seryoso ako nung una. Pagtapos kong bumili ng mga gamit pantato, unti-unti ko na rin sila na-convince na magtiwala sa akin at sa desisyon ko sa buhay. Kasi ang pinaka-the best talaga sa lahat, yung pamilya mo, yung nasa likod mo sa mga bawat desisyon mo sa buhay, sa mga plano mo. Ako kasi family-oriented ako, pinalaki ko na malapit sa pamilya. Para kaming walis ting-ting, mas matibay kami kapag ka magkakasama. Together we stand, divided we fall, sorry naman. Basta yun. Yung tatay ko nga, payapang nag-i-scroll lang sa TikTok na kahit senior na yung edad, buo ang suporta na ngayon, 5 na yung tattoo niya. Bukod kay daddy, si kuya, si pinsan, si tito, si tita, lahat sila yung mga una kong customer sa tattoo. Sa mga ayaw magpatalo ng mga tropa ko dyan, kahit iglesia pa, nagpapatato para lang makasuporta sa trip ko. Ganon sila kasolid. Actually, meron ding ibang tao na sa ibang paraan sumusuporta. Yung mga tahimik lang sa chat ng chat eh. Nagbo-voice over ako eh. Yung mga tahimik lang sa Gedli pero proud sa akin at sa mga ginagawa ko. Sila yung mga ayaw talaga magpatato pero ayaw din magpauli pagdating sa tiwala at pananalig sa kakayanan ko. 'Di ba? Ganon yun. Ang importante, yung tumutulong sila sa paraan na kaya nila. Ganun naman tayo eh. Kung ano yung kaya nung ibigay, huwag na tayo mag-expect ng sobra pa. Tanggapin na lang natin ng buwal sa puso kung ano man yung kaya nilang iabot, kaya nilang suporta na gawin. Tumatanggap din ako ng opinion at constructive criticism kasi napakarami niyan. Kung hindi ka pa nakatanggap ng mga ganyan, baka hindi ka tao. Mas masaya lang talaga ako pag yung suporta na galing sa puso at talagang nagmamalasakit. Di kaya ng iba ng mga utak talangka, typical na Pinoy. Alam mo yung mga parang marites lang, basta lang may masabi. Yung mga walang ibang inatupag kundi mamuna ng mga mali at kakulangan ng iba. Kala mo ang perfect. Wala akong kaaway guys ha. Nagkikwento lang. Nagpapaliwanag lang. Anyway, pag-usapan naman natin tong pullback piece tattoo na inaatupag natin. Baka naman sabihin nyo, nagtatattoo ng pullback tapos kung ano nung pinagkikwento. Huwag naman kayong ganyan guys. Sinegway ko lang. Kumbaga, naikukwento lang. Napagkukwentuhan lang. Diba? Kung napapansin nyo, nakaiga siya. Sa tattoo kasi, priority lagi yung
comfort ng kliyente. Kung yung iba, ang motto nila, customer is always right. Sa tattoo, customer is always comfort. Parang pangit. Basta, kailangan komportable sila. Ganun yun. Kung bakit namin priority kasi yun, yung komportable sila. Dun sa posisyon nila, sa pagkakaupo nila, sa pagkakaiga nila, habang tinatatuan. Hindi naman kasi talaga biro yung hapde, sakit, kirot na pinagdadaanan ng mga yan. Akala nyo basta-basta yan, tapos huhusgahan nyo lang na akala nyo mga adik-adik galing kulungan. Hoy! Bagong henerasyon na ngayon, mas advanced na mag-isip mga tao ngayon, open-minded na tayo, liberated na. Hindi na tayo ganyan. Ito, kanya-kanya naman ng trip yan eh. Ano ba kayo? Walang husgahan. Don't judge the cover by its book. Baliktad. Sa mixing session nga, kailangan komportable yung customer. Di mas lalo pa sa ganitong mahabang session. Kaya pinahiga ko yan. Higa ka lang dyan. Kalma ka lang dyan, sir. Stay put ka lang dyan. I got you. Ako bahala sa'yo. Believe talaga ako sa mga nagpapatato kasi ginagawa nila to para sa sarili nila. Hindi para sa ibang tao. Diyos ko, ba't mo gagawin para sa ibang tao? Sino ba sila? Ano ba sila? Mga importante person ba sila? So, yun na nga. Para sa ikakaligayan ng mga puso nila, para maangas, para maging kakaiba, para sa mga bagay na sumisimbolo at iba't ibang aspeto ng buhay nila, para sa alaala ng mga taong importante at sa mga miss na miss at di na makalimutang tao na di na nila ngayon kapiling. Medyo ang gulo ng pagkakasabi ko dun, pero ganun yun. Alam nyo yun, yung mga mayroong memorabilia na tattoo, mga mahal nila sa buhay, mga jowa nila, alam, basta mga ganyan, kanya-kanya na lang ng rason yan. Maging ano man yung dahilan, sobrang taas na respeto ko sa bawat kliyente talaga sa tattoo. Hindi biro. Huwag kayong nagbibiro. Ito seryoso to ang konti. Kaya naman, sinadya ko rin magpatattoo. Para sa akin, di kasi pwede yung alam ko lang kung paano to gawin. Kailangan, alam ko din yung pakiramdam, masaktan. Ouch. Pero hindi na natin pag-uusapan yung pag-ibig, yung masaktan sa tusok ng karayom. Kasi yung mailagay natin yung sarili natin sa sapatos ng iba. Uy, lalim nun ah. Maramdaman din natin maging customer na nag-ipon, nagtipid, para lang dun sa moment na yun. Sabi nila, isa sa mga satisfying na parte ng pagiging tao ay yung matagpuan natin ang purpose natin sa buhay. Sa pagtatattoo, sa tingin ko nakita ko na ang para sa akin. Baka sabihin nyo sana all, hindi yung babae na forever. Ang natagpuan ko ay higit pa sa inaasahan ko. Nung una, ang goal ko, makagawa lang ng magandang tattoo, di ba? Kung saan magiging proud ako, uy, ako gumawa nito, uy, ayos ba? Ano, goods ba? Ano, galing ko, ano? Ganun yung iniisip ko nung una. Pero nung tumagal, higit pa doon yung nasaksihan ko sa tuwing meron akong tattoo project. Hindi pa man nag-uumpisa yung session, suot na agad sa mga mukha ng customer yung kaba pero excited face. Yung meron silang bagong chechikan sa bucket list nila. Uy, tattoo sa puwet. Oops, uy, tattoo sa likod. Ganun. Yung mga bucket list, di ba? Yung serbisyo na ginagawa ko sa customer, yung kadalasan, first time pa nila. Tapos, ako yung first time sa kanila. So, ako, nasasaksihan ko yung first time excitement nila. Inulit. Yung iba, dinaan pa sa iyaan, draman at santong dasalan yan para lang payagan. Sobrang sarap sa pakiramdam at masasabi ko na dito ako komportable. Ito yung gusto kong profession. Respeto sa lahat ng ibang trabaho. Wala akong hinuhusgahan dito. Kanya-kanya naman yan ng trip. Bawat isa sa atin, merong parte sa komunidad at sa mga ekonomiya ng bansa. Pero, alam nyo, hindi naman pwedeng lahat tattoo artist, di ba? Iba-iba tayo ng skills. Walang pakialaman. Sa uli, kung saan tayo mas masaya, kung saan tayo mas kontento, yun yung gawin natin. Lahat ng to, opinion ko lang naman. Malaya naman tayo magpayag ng kanya-kanya nating saloobin. Ikaw, kung may saloobin ka din, i-comment mo na lang. Ganun lang yun. Basta kalma lang tayo, huwag masyadong toxic, di naman yung makakatulong sa pag-unlad natin. Huwag puro tanong kung anong ulam, kumain ka, kung anong nakahain sa lamesa. Para kang others eh.
Hanggang dito na lang tong video. Alam ko sobrang haba na din pero marami pang parating na kwento. Kung yung mga gusto pang makwentuhan, mag-abang lang kayo ng kwento. Kaya kwentuhan ko kayo. Marami akong kwento. Bukod sa madami akong ebas, paraan ko na rin to para maging isang halimbawa sa mga kagaya ko din na gustong maging malaya lalo na sa expectation ng iba. Kung gusto mong maging tattoo artist ka. Kung gusto mong, kung ano man yung gusto mong gawin, yun na yung gawin mo. Ano ka pa para kang anuhin kita dyan Sa mga gusto magpatattoo dyan, mag-PM lang kayo sa More Than Tattoo, More Than Vlog sa TikTok, YouTube, Instagram, Threads o kahit saan man. Makakontakt nyo ako dyan. Tiwala lang, promise, patapos na talaga tong video. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam, goodbye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Yun na yun.